Mga kababayan, natapos na ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. 1 oras at 26 na minuto ng palakpakan. Magandang visual at mga numerong tila napakasarap pakinggan sa tenga po. Sabi ng iba, perpekto ang takbo ng bansa. Sabi naman ng palasyo, lahat ng programa ay matagumpay. Ngayon, bago natin simulan ang paghimay sa mga claims na ito, gusto ko munang maging napakalinaw sa inyong lahat. Ito po ay ang aking sariling point of view. Linawin ko po, hindi ko kayo hinihikayat o pinipilit na maniwala sa akin. Hindi ko po sinasabing ako lang ang tama. Ang layunin ko lang po ay ilatag ang aking malayang pagsusuri bilang isang ordinaryong mamamayan na nakatutok sa realidad ng ating lipunan at ekonomiya po. Kayo pa rin po ang may huling pasya kung ano ang paniniwalaan ninyo base sa sarili ninyong karanasan. May karapatan po tayong mag-isip at magtanong, kailan pa po naging sapat ang magandang talumpati para mabusog ang pamilyang Pilipino at maprotektahan ang ating sariling bansa? Isa-isahin po natin ang mga inilatag na highlights sa kanyang SONA. Mula sa flood control, singil sa kuryente, peking ayuda, usapin ng West Philippine Sea, hanggang sa matinding gulo sa sektor ng edukasyon po. Umpisahan po natin sa pinakamalaking pasabog ng SONA, ang pag-usad ng kaso sa ombudsman laban sa sarili niyang pinsan na si dating Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control scandal. Narinig po natin ang napakatapang na linyang sabi niya, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Sabi ng Pangulo, may 25 billion pesos daw na pampublikong pondo ang na-freeze o nasalba. Pero 800 million pesos lang ang totoong naibalik sa kaban ng bayan. So ang tanong po, nasaan po ang natitirang mahigit 24 billion pesos? Naka-freeze lang? Sino po ang may hawak? At higit sa lahat, bakit ngayon lang po? Kung kailan 2026 na? Kung kailan nalalapit na naman ang eleksyon? Doon lang natin narinig na uunahin ang bansa bago ang pamilya? May makukulong ba talaga? O gagamitin lang itong drama at political strategy para magbango ang administrasyon habang isinasikripisyo ang mga dating kaalyado? Dito naman tayo sa ekonomiya at enerhiya, mga kababayan. Ipinagmalaki ng Pangulo na sinuspende daw ng 3 buwan ang excise tax sa LPG at kerosene dahil sa krisis sa Middle East. At humingi pa siya ng standing ovation ng utusan ang Kongreso na amyendahan ang EPERA para tanggalin ang systems loss charges at VAT nito sa buwanang bill ng kuryente ng mga consumer. So mga kababayan, huwag tayong pikit matang papalakpak. Bago po ipinapatupad ang suspension ng tax sa langis, inabot muna ng 48 araw ang gobyerno bago gumalaw simula nung pumutok ang krisis noong Pebrero po. Halos 2 buwan po, dugot pawis ang piniga sa bulsa ng mga motorista at ordinaryong pamilya bago sila nagising sa pansamantalang ayuda. Nagdeklara ng energy emergency, pero ang bagal po ng aksyon, huli na po ang tulog. At itong pag-amyenda sa EPERA para sa kuryente, 4 na taon na kayong nakaupo sa pwesto po. Ang systems loss na yan ay dekada nang nagpapahirap sa mga consumer. So bakit po ngayon lang kayo hihingi ng standing ovation sa pag-utos sa Kongreso? Ang kailangan po ng tao ay kagyat na bawas singil ngayon. Hindi pangakong batas na pwedeng mabinbin at mabulok sa lehislatura habang ang mga dambuhalang power monopolies ay patuloy na nagpapakasasa sa kita ng mahihirap. Sabi pa niya, mga kababayan, may 6 trilyong halaga ng investments daw ang pumasok dahil sa green lanes. So nasaan po ang mga trabahong iyan? Bakit ang milyon-milyong Pilipino nagtitiis pa rin sa mababang pasahod at patuloy na naghahanap ng disente at permanenteng hanap buhay po? Another po, huwag kayong malito sa 20 pesos at 20 kilos na bigas. Ang realidad, hindi sako-sakong bigas ang ipinamimigay. At ang 20 pesos na bigas, piling-pili lang ang nakakabili sa mga kadiwa outlets, habang ang milyon-milyong Pilipino po ay nagtatyaga pa rin sa 50 pisong bigas sa mga lokal na palengke. Pangakong pampubliko, pero ang nakikinabang po ay panrehiyon lang. Pumunta naman tayo sa West Philippine Sea. Muling pinagtibay ng Pangulo po na ang 2016 arbitral ruling ay final at hindi natin isusuko ang ating teritoryo. Sinundan pa niya, sabi niya, we are not greedy, we are not racist, we are not liars. Napakasarap po pakinggan, di ba? Makabayan. Pero sa totoong buhay po, hindi nadadaan sa tula o papogi na linya ang dambuhalang puwersa ng China. Ang tanong po, paano? Ang issue pong ito po ay matagal nang pinagdidibatihan kung kanino ba talaga ang pagmamayari at kung paano ito re-resolbahin. Before, sa administration ni FPRRD, tinutuligsa at pilit binabatikos kesyo pro-China daw, kesyo pinagbili ang Pilipinas sa China. Mga kababayan, kinaibigan ni FPRRD ang China. Ang prinsipyo niya noon ay ang pag-iwas ng gyera sa kanila. Buksan ninyo ang inyong mga isip and listen.
Ang pag-iwas sa giyera po ay hindi nangangahulugang pro-China ang isang pinuno. Isaksak natin yan sa utak natin ang realidad. Naging malinaw po ang rason ng nakaraang pamunuan kung bakit hindi natin kailangang makipaggiyera sa China. Dahil ang digmaan ay isang tiyak na kapamakan na hindi natin kayang panalunan. Ano po ang mapapala ng Pilipinas kung papasok tayo sa isang giyera? May guided missiles po ang kabila na kayang tumama sa Maynila sa loob ng 7 minuto. Sino ang unang mamamatay kung magkakaputukan? Ang mga anak na may hirap nating sundalo at mangingisda po. So habang ang mga opisyal ng gobyerno at ang mga elitistang pro-war ay ligtas na nagkakape sa loob ng kanilang mga air-conditioned na opisina sa Maynila, anong mangyayari sa ating mga sundalo at sa ating mga mangingisda? Ang pakikipag-usap ng mahinahon po, ang pagpapanatili ng status quo at ang paggamit ng diplomasya ay hindi karuwagan o pagbibenta ng bansa. Iyan ay katalinuhan at tunay na malasakit sa buhay ng mamamayan. Pero ngayon po, ang administrasyong ito, napakatapang sa salita, pero umaasa naman sa tulong ng ibang dayuhang superpower na may sarili ring interes sa ating karagatan. Ginagawa lang tayong pain sa gitna ng away ng mga dambuhalang bansa. So bakit natin isusugal ang kapayapaan para lang sa pansariling political mileage ng administrasyon po? Next, dito naman tayo sa sektor ng edukasyon, kung saan ipinagmamalaki ng Pangulo ang pagbubukas ng pinto para sa mga gurong OFW sa pamamagitan ng SPIMS o sa Pinas Ikaw ang Ma'am at Sir program. Dito, gusto kong maging tapat po sa inyo dahil napakaraming hindi nakakaintindi sa programang ito, lalo na ang mga bago pa lang nag-a-apply sa DepEd o ang mga kasalukuyang nagtuturo sa mga private schools. May malaking hidwaan po at sama ng loob ngayon sa pagitan ng mga guro dahil sa sistemang ito. At para sa kaalaman ng marami, ang SPIMS program po ay idinisenyo para sa mga gurong naging OFW. Gaya po ng mga domestic helper o iba pang trabaho sa abroad na gustong bumalik sa Pilipinas para magturo ulit. Binibigyan sila ng prioridad na makakuha ng plantilla item sa pampublikong paaralan nang hindi na dumadaan sa mahabang pila ng standard ranking. Dahil dito po, marami po tayong mga kasamahang local applicants at private school teachers ang nagsasabi na lumabas na nga sila ng bansa at kumita ng dolyar. Pag uwi ba naman, sila pa rin ang priority? Paano naman kaming mga naiwan dito? O, di ba yan yung mga tanong nila? At dito po, hindi ko pwedeng baliwalain ang nararamdaman ng ating mga local applicants at private school teachers. Hindi natin pwedeng i-invalidate ang emosyon ninyo. Valid po ang inyong sama ng loob. Intindihin natin po ang sitwasyon nila. Sila itong mga nagtatyaga sa napakababang sahod sa mga pribadong paaralan sa loob ng maraming taon. Sila itong mga local applicant na taon-taon na lang nagpaparang sa DepEd, nagpapakahirap mag-ipon ng mga certificate, nagtitiis sa mahahabang pila at matinding burokrasya, pero madalas ay nauunahan pa sa item ng mga nanggaling sa abroad. Ang nararamdaman ninyong kawalan ng hustisya po, totoo yan. At ang gobyerno ang lumikha ng hidwaang ito dahil sa kulang at magulong pulisiya na pinag-aaway ang sarili nating mga guro. Ngunit mga babayan, ang mas matindi pa. Bakit po? Kung sino pa ang may legal na obligasyong bumalik para magturo, sila pa ang tahasang ibinubukod, pinahihirapan at hindi kasali sa programa. Pag-usapan natin ang realidad ng ating mga J1 Visa Exchange Teachers sa Amerika. Ang J1 program po ay isang cultural exchange initiative na aprobado ng US Department of State. Sa ilalim ng batas ng bansang Amerika po, pagkatapos ng kanilang termino roon, obligado po silang bumalik sa Pilipinas sa loob ng 2 taon o 2-year home rule po upang ibahagi sa ating mga kabataan ang world-class methodologies, sining at makabagong pamamaraan ng pagtuturo na natutunan nila sa abroad. Sila po ang mga gurong may actual international exposure na handa-handang magsilbi sa bayan. Pero ano po ang realidad pag uwi nila? Sinasabihan sila ng mga DepEd regional offices na hindi sila qualified sa SPIMS. Pahirapan po. Ang ulat ng gobyerno sa SONA, inklusibo raw ang reintegration. Pero bakit kapag J1 teacher ang umuwi, ibinabasura sila sa normal, mabagal at bulok na ranking system po? Kailangan pa nilang magmakawa, magtiis bilang local hire at walang garantiya kung kikilalanin ba ang taon ng karanasan nila sa Amerika. Bakit po? Napakagulo ng gobyerno natin. Ang mga local at private teachers na nasa Pinas, pinaghihintay at nakakaramdam na napag-iwanan dahil sa SPIMS. Samantalang ang mga J1 teachers naman na may obligasyong magturo sa Pinas pag-uwi, pinagsasampalan pa ng pinto at ayaw papasukin sa programa. Ang tanong po, remittance lang ba ng OFW ang mahalaga sa inyo? Pero kapag oras na para ayusin ang sistema ng edukasyon, nagbubulag-bulagan kayo? My fellow citizens, the Bible poses a moral challenge to our leaders. Ano ang sabi sa Proverbs chapter 29 verse 14? It says there, mga kabayan,
If a king judges the poor with truth, his throne will be established forever. Kung hinahatulan ng hari ang dukha ng may katotohanan, ang kanyang luklukan ay matatag bawat panahon. So ibig sabihin po, the true strength of a nation's leadership is not found in the eloquence of its speeches po, kundi sa tapat at totoong hustisya para sa mga nasa ibaba, sa ating mga mangingisda, sa ating mga lokal na guro, at sa mga ordinaryong mamamayan po. Mga kababayan, ang estado ng bansa ay hindi sinusulat ng speechwriter sa Malacanang. Ang totoong estado ng bansa ay hindi nasusukat sa ganda ng talumpati o sa 10,000 counselor associates na ipinapangako, kundi sa kung paano pinahihirapan ng sistema ang ating mga mamamayan mula sa mabagal na ayuda, maling diskarte sa teritoryo, hanggang sa mga gurong pinag-aaway-away dahil sa kawalan ng maayos na plano. Magtanong po tayo, hamunin natin ang mga claims na ito dahil ang tunay na nagmamahal sa bansa ay hindi ang mga sunod-sunuran sa palakpakan, kundi ang mga mamamayang mapanuri at may tapang na maghanap ng totoong resulta po. Hanggang sa susunod, Pilipinas. Maraming salamat.